Nagbigay ng courtesy call si Ambassador Endo Kazuya sa kasalukuyang Vice-Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte at nagpalitan ng mga pananaw tungkol sa bilateral na relasyon ng Japan-Philippine at suporta ng Japan sa rehiyon ng Mindanao. Nagpahayag ng pasasalamat si Ambassador Endo kay VP Duterte sa pagdalo sa ceremony of the accession to the throne of the Emperor noong 2019 at sa state funeral ni dating Prime Minister Abe Shinzo noong 2022. Tiniyak din niya na ang Japan ay patuloy na magbibigay ng suporta para sa Mindanao Peace proseso para sa mga susunod na taon, at ito ay mananatiling malapit na mata sa sitwasyon upang matiyak na ang halalan sa susunod na taon para sa Bangsamoro Parliament ay gaganapin sa isang patas at demokratikong paraan. Ipinaabot din ni VP Duterte ang kanyang pagpapahalaga sa mga proyekto ng kooperasyong pangkaunlaran ng Japan sa Mindanao at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pangako ng Japan sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Nagkasundo sina Ambassador Endo at VP Duterte na kapwa palakasin ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Kanina lang, napanood ko kayo, yan pa po ang suot ko, parang wala pa tayong isang oras. Meron palang pagdinig kanina ang isang komite, parang parang ang counterpart nito sa Senado, yung Blue Ribbon Committee, tama ba Kong? Yung good yan po. At doon po, inimbitahan nila kanina ang pangalawang Pangulo. Nandun naman po ang pangalawang Pangulo, VP Inday Sara, pero ang nangyari, mukhang, dapat ba mag-oath, Kong, yung mga nandun, at mukhang hindi ata nag-oath si VP Inday. Ano ba nangyari kanina, Kong? Kasi traditionally, kapag ikaw ay inimbita as a resource person. Okay. Siguro nakikita niya yung maraming mga nakitang mga irregularities. Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Nang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama. Opo. Yun ay kaagad na nirefer sa Committee on Rules. So tama, una ko nga, tama po ba? Kasi may nag-privilege speech. Kung di ko nakakamali, Congressman Roland Valeriano po yan, Kong, Maynila. Ang nag-privilege speech. Yun nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Hindi ko nga naihayag kagad yung objection ko doon sapagkat nahuli nga akong dumating kasi bago yon meron akong dinaluhan na isa pang committee hearing okay. yung tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light and Power Company. Electric Cooperative po ito. Oo, na kailangan akong pumunta ron para sa ganon ay iparating ko yung aking misgivings kung hindi man objection. Kasi napakaraming areas ang sinakop ng Davao Light. Opo. Doon sa bandang Davao, ano? Na kung saan ay merong existing franchise doon, yung Nordeco eh. Ang sabi ko, paano ang mangyayari rito kung sakasakali merong dalawang nagseserbiso sa isang franchise area? Opo. At pagkatapos, dahil sa laki ng Davao Light, eventually mapapatay niya yung Nordeco. Kakainin niya, opo. Kasi yung Nordeco, merong existing franchise. Opo. Ang sinasabi sa batas kasi, Jen, ay kinakailangan yung prangkisa ng mga electric cooperatives, payagan mong matapos niya yung kanyang termino. Okay. Ito, pinayagan nila na kunin yung mga areang sineserbisyuhan ng Nordeco na sila na yung magseserbisyo. Samantalang may existing franchise po siya. Merong existing franchise. Sabi ko, alam ko pinayagan sa isang kaso, pinayagan ng Korte Suprema yung multiple franchises in one service area. Okay. Pero sabi ko, kailangan malaman nyo, kaya pumayag ang Supreme Court doon, gagawin lamang yon in pursuit of the common good. Okay na, kailangan pag-usapan natin ano ang common good dito para payagan natin yung pagkarami-rami ka kung sinakop na area ng Davao Light. Unang-una na nakikita kong mali dyan, mawawala yung competition. Kasi mamamatay yung Nordeco. Sabi ko, Mr. Chair, ilang ka kung beses binanggit yung salitang competition sa Republic Act 9136, itong EPIRA. Opo. Hindi niya alam. 11 times. Okay. Yung salitang anti-competitive
10 beses niyang sinabi diyan. Okay. Yung salitang competitive, 10 beses din binanggit niya sa batas na yan. Anong ibig ko sabihin? Ang batas na yan ay nagsusulong ng competition. Papatayin mo yung isa. O di wala ng competition. Paano ngayon nasusunod yung batas? At paano tayo nakakasiguro na mas bababa? Sa ngayon, sinasabi ka ako ng Davao Light na mas mababa ang makukuha niyang presyo, may bibigyan niyang presyo dahil hindi niya sinasabi sa inyo, kumukuha siya kako ng kuryente doon sa Agus Pulangi power plant, okay. yung hydroelectric plant diyan sa doon sa Agus Pulangi. Tapos sabi ko sa ERC, bakit kasi pinapayagan ninyo na makakuha siya ng halos 50% ng capacity ng Agus Pulangi? Ba't hindi nyo ibigay sa Nordeco? Yun na nga. Ang Nordeco, sabi ko, ang kanyang kliyente, puro mga residente. Okay. So kapag sa Nordeco mo binigay yan, lalong maibababa ng Nordeco. Binigay mo ka ako sa Davao Light, ang consumers niyan, puro industrial and commercial. Commercial establishment. Pangalawa, Davao Light is a private stock profit-oriented company. Okay. Yung Nordeco is non-profit. Ayun. Kaya sabi ko, tinatala ko yung objection ko dito para pag-usapan muna natin, huwag nyo nga approbin yung substitute bill na yan. Mukhang talong-talong nga Nordeco. Hindi ko maintindihan. Nasaan ba ako yung Nordeco? Bakit hindi ka ako pumalag? Yun na nga. Kaya nagmamadali ako, umalis ako dahil pupunta pa ako doon sa isa. Ayun. Kaya sinasabi mo, ba't ako wala? Nahuli ako dahil gusto ko pang gusto kong ihayag yung aking objection doon sa kuryente. Ng Nordeco at ng Davao Light. Well, abangan natin yung punto na yan. Malaking issue din pala yan, Kong. May kinalaman po sa mga consumer ng kuryente. Hindi naman ako pupunta doon ng walang dahilan eh. Opo. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo doon sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila, in aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin. Ito nga yung privileged speech. Principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Hindi ka ako nabanggit sa privileged speech ka ko ito. Binubulungan siya ng mga staff niya doon. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ganyan. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ka ko yung order mo? Nakalagay dito sa section 4 at saka section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance. Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Nakala mo naman nakakaintindi yung mga yun.
Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Hindi ko, ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun naman po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa, no? Baka naman nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot parang bang hindi nila alam. Ang dami nila ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country, are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure, o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang na loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi naalis din ako ng member. Hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yun, Oho. Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. Opo. O di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So, ito'y tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag na Kapwa honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kung, pasensya na ha, may kursonada sa position mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako na kapag inalis mo ako bilang vice chair, naaalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una,
Anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay nayo pa ito? Hindi. Parang third termer na pumapataw, second termer na congressman ng Maynila. Sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker nung panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Plenary ito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala yun. Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka. Kilala mo naman si... Tama, kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo. Yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin na mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko dito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil nung presiding officer? Yung presiding officer, Okay, opo. huwag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Ikaw, Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon niyan, generals, ha? Yung mga bastonero niya Yung bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Meron pa mga SDML. Kasi alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal niya. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ni-repair ka agad, hindi pa rin napansin ng rules ni repair. Sabi niya, so, hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal. Opo. Pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo May diyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niyo sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So medyo nakakapagtaka nga. Kaya ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Nga. Di ba? Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi mo. Pero mamaya ko, pag-usapan na natin yung laman ng mga salita. Kasi marami tayo sa mga social media at doon kaya ang tanong din nila, ibig mo sabihin yung mga tanong sa pangalawang pangulo, hindi niya pwede sagutin sapagkat pera ng taong bayan yan pinag-uusapan, dapat ikarapatan na niya, nabusisiin niya at malaman kung paano ginugol. Basa lang po kami ng mga reaction muna, ha? May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating mga Facebooker, hindi po kami masaya. Jishun Shem. Hindi po. Pinayagan po kayong, hindi po. Dapat pinayagan po kayong magtanong. Joel de la Cruz. Hindi. Nakakalungkot.
Cherry Clorion. B. mali po, hindi po kami masaya. Raimundo Coronado Sr. B. hindi po, Alex Soliman. B. mali po ang ginawa nila. Cheska ng Pasay. B. hindi po, karapatan ng lahat, minority and majority na magtanong, Guwaray. B. hindi po, Richard Suyod. Sa YouTube, B. hindi, Yen Banateros. B. hindi kami masaya. Gracia Digal. B. malungkot po, Ronald Talapian. B. nakakagalit at maling-mali po. Sion Constantine. B. malungkot na malungkot po, Leo Hambalos. B. malungkot kami. Marcelo Corha. B. hindi po, Minor Olario.